Hi guys, welcome to this channel. This reading is for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Your energy at this time, energy of water signs. The Wheel of Fortune. You are lucky na nasa taas ka na ng wheel. And maswerte, no, maswerte kung sa Tagalog pa. It's time for you to be lucky in life, to experience abundance, luck, fortune, good fortune, at naka-recover ka na sa sa emotional turmoil and grief, regrets. Nakawala ka na din sa restrictions, binds, change from being a victim. You're not a victim now. Hindi ka na nakatali sa gusto, sa will ng iba. Yan. And may magawa ka na ngayon. If kahapon or lately or ay wala kang magawa, parang wala kang magawa, hirapan ka dahil victim ka. Manipulated yung isip mo, yung buhay mo. Ngayon ay malaya ka na. And Seven of Swords. What's with the Seven of Swords? Makapag-introspect ka na din. Makapag-isip ka na din ng yung nabibase ka sa loob mo. Sa, kumaga, yung sarili mong isip. Kung ano yung nasa loob mo, yun yung, kung ano yung isip mo talaga, nasa loob ng isip mo, yun yung, pag-focusan mo, yun ang nasa isip mo eh. Hindi ka, may influensyahan yung isip mo ng outside influences o yung mga, hindi ka magbe-base na mga decision mo at mga gagawin mo, sabihin mo sa kung ano yung dinidikta sa control ng iba. Hindi ka magbe-base dun sa control ng iba kasi hindi ka na kontrolado ng iba eh. Hindi ka na nakatali sa will ng iba eh. Ngayon makapag-isip ka na ng kung ano yung mga gagawin mo, makapag-introspect ka na ba, no? Na nagbe-base ka sa loob mo, within you, hindi sa kung ano yung pinasok sa'yo kasi natanggal yung pinasok sa'yo na like manipulation, lies, and deception, and mga restrictions. Diba? So, makaklaruhan ka na yan. Maliwanagan ka na. Para bang sa madilim na, makikita mo na ang totoo, ang katotohanan. Parang katulad nito. Makikita mo na ang reality, ang truth, ang katotohanan, ang totoo. At meron pa dito na using your intuition, your own intuition. Doon ka mag-base sa sarili mong intuition, hindi doon sa manipulations and lies. Hindi doon galing sa outside yung sarili mo o sa ibang tao kasi galing sa ibang tao to eh o sa iba eh yung mga nag-restrict sa'yo, yung mga lies and deception and manipulation and binds and chains, di ba? Ngayon makaklaruhan ka na, maliwanagan ka na, makita mo na ang katotohanan. Yan. Pag nag-introspect ka, nag-isip ka, o baka yan na yung nasa isip mo ngayon, nag-introspect ka na nga. And
makapag-decide ka na mapili mo na kung meron kang choice kung aalis ba o hindi, may pupuntahan ba o hindi, makapag-decide ka na aalis na mag-travel. Ewan ko kung saan ka pupunta. Tapos, more clarification dito sa hermit. Mukhang may malalim na paliwanag dito eh. More clarification sa hermit na maliwanagan ka na o maliwanagan ka or naliwanagan ka na ano, maklaruhan ka na ano. May malungkot na person na nag-aantay ng offer mo. Or pwede din ikaw itong malungkot at may kulang sa buhay mo ba na kailangan mapunuan. Kailangan na yung makasama mo, kung person man yan, o mapasayo kung ano man yung kulang sa buhay mo. Yung ganyan. More clarification with this Four of Cups here. This is a person na malungkot talaga siya, para bang unstable or ungrounded, or maaaring nakaka-experience ng pwedeng financial crisis, or else unstable lang siya ngayon, or ungrounded, feeling unsecured, uncomfortable, malungkot siya. So, inaantay niya yung offer mo, no? So, ayan, kaya siguro pupunta ka doon, mag-decide ka na mag-travel, papunta sa kanya. So, ayan. At maliwanagan ka na ano, kasi may ilaw dito, di ba? O, para bang kung restricted ka lately, kasi nakawala ka na eh, na parang madilim yun eh, pag restricted ka na, hindi mo makikita ang katotohanan, hindi ka maliwanagan, no? Hindi mo makikita yung truth, mga lies and deception and manipulation, makikita mo, kasi restricted ka, diba? Mali ba? Clouded yung judgment mo, ganun. Ngayon, naliwanagan ka na, nakawala ka na kasi sa restriction, natanggal na sa yung mga manipulation, lies and deception na yun ay sa isip mo, sa iyo. Ayan, maliwanagan ka na para ka nang sa yung madilim yung place, tapos may ilaw, yun ang may liwanag, nakikita mo na yung paligid, ano yung totoo. May, ano mo dyan, may aswang sa paligid, o wala, parang gano'n. Eto, maliwanagan ka na mag-offer ka, no? Para makapag-decide ka na, makapag-desisyon ka na, at maliwanagan ka na kailangan mo mag-offer or mag-o-offer ka, at yun ang meron kang iabot mo, love offer to eh, na mag-offer ka sa person na yan, kay Queen of Pentacles, ng love offer or offer. Ano to i-offer mo dito? Pwedeng tulong or love offer. Ano yung offer mo? Okay. Yung offer mo sa kanya, yung ano nyo, beginning to, na hindi na siya nadi-destroy, or magsimula na siya ng buhay na yung hindi siya nadi-destroy, hindi na siya nasisira, hindi na siya nadi-destroy yung kabuhayan niya, o kung ano man yung health niya, yung finances niya, kasi mukhang finances din niya apektado, may nan-destroy siguro, may nadi-destroy. Yung pag-asa niya sa buhay, mga ganun ba? Yung hope niya ba? Yung mga ganun, no? At para makatulog na siya ng mahimbing, kasi yun ang offer mo sa kanya, yung ibig sabihin may nang-aatake sa isip nito para hindi siya makatulog na mahimbing, ma-destroy yung kanyang mga finances, health, o even wealth, no? Mga ganun, o kung ano mang meron sa kanya. Para hindi na siya ma-insomnia, para peaceful na yung buhay niya, peaceful na yung isipan niya, ganun. Pwedeng tulong ito, or ano pa tong offer mo? Yan siguro pupuntahan mo. Upright ba to? Upright. Walang pa eh. Yung makapaglagay na siya, yung magkaroon na siya ng boundary, o para may boundary na siya,
makat off na yung mga nandi-destroy sa buhay niya, makat off niya na yan sa buhay niya, matigil na, mahinto na, at para may self-love na siya, may self-worth, may boundary, yan, at para clear na yung isip niya, kung sama dyan sa mga sinabi ko, clear and sharp and logical na siya mag-isip. Kaya lang naman siguro na parang nadadala yung emosyon niya kasi may mga nakatake sa isip niya. Parang manipulation. Actually, na-experience mo din eh. Nakawala ka lang eh, di ba? So, restriction. So, yan. Kung ano yung pakaramdam na manipulate ka, na-restrict ka, yung mga gano'n na, o parang na-experience mo din to yung may nagdi-destroy, no? Sa'yo. Kasi sa mundo to ang daming visit dito, ang daming masasama dito. Hindi naman lahat ay masasama, mayroong sa side ng Diyos. At yun ang mga tao na tumutulong sa mga biktima din, ang mga nasa side ng Diyos. No? Hindi yan ang mga mga abusado, yung mga taong sa side ng Diyos. Hindi yan yung mga maminsala dahil sa inggit o dahil gusto nilang kininyo sa iba. Kundi sila ay matulungin, maawain ang mga sa side ng Diyos. At sila din yung tagapuksa kadalasan, lalo na pag chosen one, sila din ang tagapatay ng mga alagad ng dilim like witches, wizards, warlocks, evil magicians kasi pinapapatay din talaga ng God yan sa Bible yan, di ba? Nautos ng God yan, patayin yan sila kasi sa kadiliman yan sila guys. Alagad yan sila ng Satanas, nagasik ng lagim dito. Madami sila, yan o, yung gumawa niya sa'yo na nirestrict lately or in the past, paggagawa ng alagad ng dilim yan, mga witches, wizards, warlocks, ganun din yung sa person mo. Paggagawa ng mga alagad ng dilim yan. Kaya nga pinapapatay sila ng gadi. So, ayan. At ito naman, para hindi na siya umasa. Hindi na siya umasa saan? Na mag-antay, o di ba, pinapaasa siya, pinapaantay siya, o, para hindi na siya umasa, hindi na siya, alam mo, maging hopeful doon na darating yung inaantay niya, nagpapaantay sa kanya. Pinapaantay lang siya eh. No? Pinapaasa siya, hindi na siya maging hopeful na dumating yung nagpapaasa sa kanya, pinapaasa siya. Pinapaasa siya. May nagpapaasa sa kanya. Para mag-antay siya, no? And this person is keep waiting and waiting. Yan. So, tama lang yan na mag-offer ka sa kanya kasi pinapaasa lang naman ito. Tama ba? Pinapaasa lang siya yan. O, pinapaasa lang siya niya na magkaroon ng union, divine union sa kanilang dalawa. Ano ba, yung ginagayuma lang siya? O ginagayuma lang siya, pinapaasa lang siya, pero hindi talaga siya magtitake ng action. Para bang unang balak na magtake ng action, paasa lang ba? No, pinapaasa lang siya. So, kawawa talaga itong person mo na to kung paasahin lang siya na magkaroon ng union sa kanila. So, it's better na kunin mo na lang or puntahan mo at kayo na lang ang magkatuluyan. Diba? May magandang future pa sa inyong dalawa, magtulungan kayo at mag-build ng magandang future. O kahit sino naman, sinong piliin mo? Yung pinapaasa ka lang na hindi naman nagtitake na action, puro lang paasa, tapos ginagayuma ka pa, hindi naman nagtitake na action, puro lang paasa na magkaroon ng union, o dun sa willing na tumulong at mag-take ng action na mag-save sa'yo sa distraction, di ba? Kasi save mo to sa distraction para hindi na siya ma-destroy. Mag-umpisa na siya ng buhay na hindi na di-destroy, no? Hindi na siya nasisira kung anong meron siya, finances, health, and everything. Di ba? O, kasi affected din yung, pati yung, ano niyan eh, yung mind yan, syempre may stress, no? Kasi lalo kung inatake ng witchcraft to, may stress. Hindi lang na-stress yung iba na di-depress, di ba? Lalo pag in-oppress, o di ba? Rhyme mo Rhyme. Ay, mukhang destiny mo tong umpisahan mo dito. Destiny mo to. Destiny mo ba to? Destiny mo yan. Mukhang kayo ang nakadestined. Ang tunay na nakadestined itong person mo. And
Yung isa na yun, pinapaasa niya lang itong person mo. Ginagayuman niya, tapos hindi siya nagtitake na action. So, bakit nga ba pinapaasa niya yung person mo? Five of Wands in reverse. Para wala makipag-compete kay person mo. Para wala makipag-compete kay person mo. Kay person mo. Kasi ang gusto niya mag-antay si person mo sa kanya. Pero hindi siya willing na mag-take ng action agad. Paantayin niya. Ganon. Matigang naman yung person mo. Matigang siya. Ay, matigang siya. Ay, ako prank ka lang. Matigang yung person mo, kantay. O baka, pantayin niya sa pagtanda. Ano na lang. Sweater na lang, sa'yo na lang. Mapuntang iyong person and willing ka naman. So, at mukhang nakadistin naman kayong dalawa niyan. Nakadistin kayong dalawa. So, what's wrong with that? Di ba? Yung nagpapaantay dyan ay ano mangyari sa kanya. Magsisimula na mag-reach out. Bakit? Kasi hindi na siya matitingga. Kaya pinapaantay niya to kasi natitingga siya. May nagpapatingga dito. Kaya pinapaantay niya. Kasi makarecover na siya sa heartbreak, sa sakit, kabigo. May kalaban ka dito. Yung nagpapaantay sa kanya. Kaya ginagayuman niya kahit natingga siya. Hindi niya magawang makapag-take na action. Parang katulad nung na-restrict ka. Yung gano'n na parang manipulated yung isip mo. Pag mga ganun, cold ka sa person mo, lumalayo, umiiwas ka, hindi ka nagtitake na action, hindi mo magawang kontakin ng person. May mga ganun ba? Ito, magre-reach out din to siya. Person mo. Yan ang nangyayari sa kanya. Pero, unahan mo na. Unahan mo na. At mukhang kayo naman ang nakadistant eh. Based sa lumabas yun eh. May Wheel of Fortune yan. Nakaumpisan mo yung pwede magsama na kayo sa isang bahay kasi may bahay naman dito, di ba? Nakatutok sa bahay yung arrow sa Wheel of Fortune, no? Di ba? Try. Hindi lang mag-try, gagawin mo nga eh. Gayuma. Gayuma. O, di ba? Gayuma. Mashiyaw. Mashiyaw. May insecurities itong kaya hindi makapag-take na action, yun ang nagpatingga sa kanya, insecurities niya. Pero maging emperor yung energy nito. Yung third party dito, magawa niya makapag-reach out. Maging stable siya. Courageous and brave na mag-reach out sa person. Yan. Pero once na nagsama na kayo niyan, lalo kung kayo nakadistin, sabi kayo nakadistin dyan eh, na you are both divinely guided na person mo to be together. Base lang dyan pag mauna ka dyan, at nagsama na kayo ng person, wala din magawa tong third party na ito. At inuna niya pa yung insecurities niya. Yun ang pinakinggan niya, yung insecurities niya. Kasi yun ang patingga sa kanya, insecurities niya. Alam yung insecurities? Kung ano man yung insecurities niya, kunwari,
O lalaki siya, maliit ang kanya. Maliit, na-insecure siya kasi maliit. Baka ano rin? Baka pagtawanan siya ng person mo kaya maliit. Ganon yung karamihan na kaya pagsawaan ng person mo kasi maliit yung kanya. Ganon yung karamihan ng lalaki, di ba? Pag maliit yung kanila, na-insecure sila. Pag lalaki. Pag babae naman ay kung may mga tigyawat, pimples, or hindi kagandahan ang muka, sa tingin nila yung muka nila. Actually, lahat naman maganda, no? Pero, may standard kasi ang tao kung ano yung maganda, no? Karamihan ng tao. Kaya ginagawa ng mga nahiinggitira at mga na-insecure sa mukha ng iba, pinapapangit nila. Yung tingin nila yung standard nila na maganda ba? No? Gagawa nila na kulamin na yung mukha. Kaya maganda daw ang mukha. Basta ganun sila. Pero para sa akin lahat naman ay maganda, may kanya-kanyang ganda. 'Di ba? Ay tayo pa maganda. Kaso lang, yung iba kasi hindi makontento sa mukha nila, ikumpara nila yung mukha nila doon sa iba na pagka nakita nila, kasi may standard yung tao na maganda eh. 'Di ba? Depende sa lahi. Pag nakita nila maganda, napaka-attractive or napakaganda ng mukha ng isang tao, dahil nainggit sila, kumpara nila eh, sarili nila. At mga inggitira eh, evil eh. Kukulamin nila, pagtulungan nilang kulamin ang mukha, lahat na lang. Eh, papangitin daw nila, papangitin. Para sila magmukhang maganda. O para tingin nila sa mukha nila, pag kinumpara nila, maganda na sila. Sa paningin nila, mas maganda na sila dun sa kinulam nila, di ba? O pinakulam nila. Ganon yun. Or, ewan ko, ano ba yung insecurities nito ni third party? Ito na insecure na ito. Titi niya. Height niya. Hindi. Yung pagiging active niya sa sex. Yung pagiging active niya sa sex. Siguro, hindi siya ganun ka-active sa sex. Bakit active ba yan si person mo sa sex? Hindi mag-match kay person mo? Kasi active yan si person mo sa sex. Hindi yan mag-match sa person mo daw. Ano yan, pag mga aktibo kasi mutay yan eh. Mutay talaga. Maano yan. Basta, kasi active na yan. Hindi ko na na-explain kung ano yung mga aktibo. Basta ganun daw yung person mo. Kasi masyado lang, privacy na ng tao yun eh. Wala nang masama dun eh. Basta may ganun, hindi daw kasi sila mag-match kasi active daw yung person sa sex. Kaya, na-insecure siya. So, yun lang eh. Anong solusyon dyan? Wala nang problema doon, di ba? Kung active siya, bigyan naman siya mag-TIS person mong, maglaro. Maglaruan siya. Maglaruan muna siya. May trend, no? Maglaruan. Maglaruan siya. Maglaruan siya ng bird. Maglalaro ba yung person? Hindi naman. Basta madami namang ganyan eh. Na may mga tao talaga. Nasa tao na kasi may mga ganyan. May tao talaga na sabihin natin mahilig. Hindi sa mahilig. Mahilig sa sex? Hindi kompleto. Mahilig sa sex. Yan. Hindi lang mahilig, kundi mahilig siya sa sex. Yan. Mahilig siya sa sex. O active.
Kaya na-insecure. Na-insecure siya. Yun lang pala ang problema niya. Ba't hindi niya kakayanin daw? Hindi niya kakayanin. Araw-araw pa, titihaya na lang siya. Hindi kakayanin. Tapusin na tong reading na to. Don't take it personally. Inquisitive lang ko sa reading. Ay, hindi naman masyadong bastos siguro yun. So, ano pa? Gusto niya din mapangasawa yung person mo na yan. Pero, nga lang. Ano ba nagustuhan mo sa person mo? Active sa sex? Hindi. Ano ba nagustuhan mo sa person mo na yan? Intuitive. Intuitive. Tapos, kasi the high priestess, no? Tapos, ano pa nagustuhan mo sa person mo na yan? Mukhang kayong dalawa ang magkatuluyan. Pag kayo ba ang nagsama ng person mo, mag-match kayo sa sex drive. Kumbaga, dahil active daw, based sa reading ha, based lang sa reading. Dahil active daw yun si person mo sa sex, active ka din ba sa sex? Parang palang upright kaya to. Mahal lang, upright kaya to. Siguro ano lang, slight. Match kayong dalawa pagdating sa ganun. Hindi naman kailangan na match lahat, di ba? Ano lang yan, disit na rin ang kaaway yung mga makaramdam ka ng insecurity. Di ba? Disit lang to ng para hindi siya makapag-take na action. Mga witches. Dito kay person mo. Yan ang butas kay person mo na control nila, napigilan nila sa person mo, na napatinggan nila kay person mo. Insecurities ng person mo. Yan. Yung insecurities ng third party, kung kaya hindi siya makapag-take na action kay person mo. Pagagawa ng witches yan, kaya ganun. Pero, let's see. May devil na nang mamanipulate. May devil na mamanipulate. Diba? Kanino? Sa'yo. Sa'yo. May devil na manipulate sa'yo. Para ano? Yun ay nag-restrict sa'yo. May nag-send sa'yo ng devil para manipulahin ka. Sino nag-send ng devil? Itong yung na-insecure na yan? Tama. Yung na-insecure na yan, yun ang nag-send ng devil sa'yo. Nag-summon yan. No? Para matanggal yung yung deceit sa kanila ng person niya. At sino may kagagawa ng deceit na yun? Ikaw? Pero lang kayong dalawa. Kasi gusto mo ng hustisya. Hindi. Kasi gusto mo magkaroon ng balance inyo ng person niyan. Pagkaganyan. May ginawa kang deceit. So, ginawa naman itong third party. Sinumunan ka niya ng devil. Para matanggal yung deceit sa inyo ng person, para matanggal yung deceit sa kanila ng person niya. Puro deceit, no? Ganon. Tapos, upload ko kaya ito. May bastos dito eh. Sinsya na. So, the Empress. So, ayan. Four Pentacles. Para mapangasawa niya si person mo. Makip niya sa kanya.
Kasi interesado din talaga siya kay person mo. Kaya ganon. Ganon ang ginawa niya, pero mali yun. Ano ba itong nasuong mo na to? Ex ng person mo. Ano ba itong nasuong mo na to ng devil sa'yo? Ex ng person mo yan. Ay, hindi eh. Hindi ex ng person mo yan. May gusto lang ata yung ka-person mo. May gusto lang siya kay person mo. May gusto lang siya kay person mo. Hindi ex ng person mo yan. Pero, para bang ginagayuman niya. Para umasa sa kanya. Para mag-antay sa kanya. Para maging hopeful na magkaroon ng relasyon. Basta hindi niya naman daw ex eh. Na magkaroon ng pag-asa na ma-unite sila. Yung pala ginagayuma. Eh, ikaw kaya, huwag na natin alamin. Detail by detail to, guys. Bakit anong tingin nito ni third party? Ano third party? Hindi naman siya third party. Gumagawa lang siya ng deceit. May pasumun-sumun pa siya ng devil, oh. Nabinta ng kaluluwa niya. Ang tingin niya silang dalawa nakadestin ng person mo? Hindi. Alam niya hindi sila nakadestin. Kaya ginagawan ka niya ng ano. Bakit sabihin niya parang wala ang deceit? Akala niya ginawan mo ng deceit? Hindi. Para kasi alam niya may ginawa ka para hindi siya magtagumpay. Oo, tama. Ginawa ka para hindi siya magtagumpay. Yung may gusto dito kay person mo. So yan. Eh, mukhang kayo naman ang para sa isa't isa. Ano ginawa mo? Prayer? Baka prayer, hindi. Ang ginawa mo. Wish. Hindi wish. Ang ginawa ka. Psychic intrusion. Psychic intrusion. Alam, psychic intrusion. You know what? Yung mga kagabi ko lang ito nalaman. Nagpagay lang ako kay Jesus Christ. Basta yun, nagpag-guide ako dito through tarot cards. Kung ano yung mga nagnanakaw ng blessing, luck ng iba, destiny ng iba, mga psychic. Mga psychic. May tinuro kasi sa akin para matigil na yung nakapagnakaw sila. Mga ganun. Sa mga tao. So, yan. Ito na lamang. Psychic pala yun. Psychic pala sila. Search nyo lang psychic. Mga clairvoyance, mga ganyan. Basta mga psychic sila. Yun. Siguro, ma-witch din at the same time. Mga psychic, ganyan. Basta may psychic abilities sila pagka ganyan. Kaya nilang para mga medium, mga psychic abilities, mga ganyan ba, mga clairvoyance, ganyan ang kanilang nagagawa. Pero nakikita nila yung mga hindi nakikita na normal ang tao. Kasi madalang lang yung may ganong kakayanan. Pati ata yung nakapag-astral travel, baka makatawag na psychic yun. Search ko nga mamaya. Yan. So, ito na lamang for water signs.